kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Mataas na Pangarap ni Ana. Ito ay sulat ni Stacy Cherono Bet, guhit ni Dominic Fabio, creative director na si Michael Ross, at translation ni Bona Vista. Si Ana ay isang 8 taong gulang na batang nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Siya ay nasa ikalawang baitang. Hilig ni Ana ang paggawa ng mga bagay-bagay gamit ang papel at karton tuwing naglalaro siya sa bahay. Kapag nag-iisa siya ay sa kanyang silid, nangangarap siyang nagtatayo ng magagandang bahay na may iba't ibang palapag. Si Brenda, ang kanyang matalik na kaibigan. Kung si Ana ay mahilig magbuo gamit ang papel at karton, si Brenda naman ay mahilig maglaro ng manika. Bakit hindi ka mahilig maglaro ng mga manika tulad ng ibang batang babae? Ako, mahilig akong maglaro ng manika at bihisan siya ng magagandang damit. Sabi ni Brenda kay Ana. Ang hiling ko naman ay bumuo ng mga karton at papel upang gawin itong malalaki at magagandang bahay. Sagot ni Ana. Narinig ito ng nanay ni Ana at sinabi sa kanila, makinig kayong dalawa. Walang problema kung magkaiba kayo ng mga hilig. Basta, magsinikap kayo ngayon at kapag matatanda na kayo, ay maaari kayong maging kahit anong gusto ninyo. Ang taunang patimpalak sa larangan ng agham ay gaganapin ngayong Sabado sa paaralan. Lahat ng interesado ay maaaring sumali. Hayag ni Binibiming Cruz. Nasabik si Ana. Nang marinig ang balita at sinabi niya sa sarili, siguro dapat akong sumali sa kompetisyon ngayong taon. Tuwang-tuwa ang mga lalaki sa kanilang klase dahil matagal na nilang hinihintay ang kompetisyon. Iba sa mga karaniwang babae. Nasabik rin si Ana na sumali sa kompetisyon, ngunit nag-alala siyang baka siya lamang ang bukod taing babaeng kalapok. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Sa pagtatapos ng klase, umalis na ang ibang mga mag-aaral upang maglaro at naiwan ang mga nais sumali sa kompetisyon. Dahil siya ang nag-iisang babaeng naiwan, ay pinagtawanan siya ng mga kaklase niyang lalaki maliban sa isa. Huwag kang matakot, Ana. Tibayan mo lang ang iyong loob at magtiwala ka sa iyong sarili, sabi niya. Habang naglalakad sina Ana at Brenda pauwi, sinabi ni Ana kay Brenda, sa tingin ko ay hindi na ako sasali sa kompetisyon. Sumagot si Brenda, walang masama kung susubukan mo. Basta ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Nang gabi rin yun, sinimulan na ni Ana ang kanyang proyekto. Desidido siyang bumuo ng 2 palapag na gusaling may kakaibang disenyo. Tinulungan siya ng kanyang ina sa paggupit ng iba't ibang hugis at pagtikit ng mga karton. Tumulong din si Brenda. Gumawa siya ng maliliit na upuan gamit ang mga lumang damit para disenyuhan ang bahay, pati na rin ang isang tulay na gawa sa pinagdikit ng mga posporo at isang mahabang tali. Bakit kaya ayaw magdikit ng mga karton? Malakas na tanong ni Ana habang nalilito kung ano ang kasunod na gagawin. Huwag kang sumuko, anak. Tutulungan ka namin ni Brenda. Paniniguro ng kanyang ina. Dumating ang araw ng kompetisyon ng paaralan. Umila ang mga mag-aaral kasama ang kanya-kanyang proyekto at ang mga hurado ay inisa-isa naman ang bawat mesa upang bigyan ng grado ang mga ito. Nagahalong saya at kaba ang naramdaman ni Ana. Magugustuhan kaya nilang ginawa ko? Kahanga bang ginawa ko ito para sa nanay ko? Tanong ni Ana sa kanyang sarili. Dahil sa kabang nararamdaman ni Ana, tinanong niya si Brenda. Wala silang sinabi. Nagustuhan kaya nila yung proyekto ko? Nang makumpleto na ang gradong ibinigay ng mga hurado, ay tinawag na ang lahat para ihayag kung sino ang nanalo. Nakapila na ang mga estudyante sa tabi ng kanilang mga proyekto.
Hindi na maitago ni Ana ang kanyang kaba. Umakyat ang punong guro sa entablado at sinabing, "Marami tayong nagawa sa araw na ito. Nakita nating lahat ang husay ng mga estudyante. Hindi ko na patatagalin pa. Para sa taong ito, ang nanalo sa kompetisyon sa larangan ng agham ay si Ana mula sa ikalawang baitang." Nagpalakpakan ng mga tao at nagsimulang batiin si Ana. Nagulat si Ana habang naglalakad papunta sa entablado para kunin ang kanyang premyo. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ang kanyang pangarap na maging isang inhinyero ay maaari nang magkatotoo at maaari na siyang magtayo ng magagandang bahay para sa mga tao. "Pwede mo ba kaming turuan kung paano gumawa ng ganito kagagandang bahay, Ana?" Tanong ng isa sa mga kaklase niya. "Oo naman, napakadali lang nito. Kailangan mo lang ng karton at konting pandikit. Tuturuan kita kung paano ko ito nagawa sa Lunes bago magsimula ang klase." "Ang galing mo, Ana! Isa kang tunay na inspirasyon sa akin at sa iba pang mga kababaihan." Tuwang-tuwa sabi ng isa sa mga babae niyang kaklase. Habang siya ay naglalakad pa uwi, naalala niyang minsang sinabi sa kanya ng kanyang ina na kaya niyang maging kahit anong gusto niya kapag siya ay tumanda. Kailangan niya lang itong pagsikapan. At dito nagtatapos ang kwento natin. Sana ay natuwa kayo. Bye!